Okay, so yes, nagkamali ako. Hindi lang sa Honor nangyayari yung kailangan i-open yung device na binili mo or yung phone na binili mo before ka umalis dun sa store. Apparently, nangyayari yun sa iba pang mga store, physical store, kagaya na lang dito sa Xiaomi. And bumili kami sa Xiaomi SM Fairview. So, ang binili namin na itong Redmi Note 15 Pro 5G. Ito yung 12 256 GB. Tapos, meron silang binigay na freebie na AAA batteries. Yan. Salamat sa Xiaomi Fairview sa freebie. Tapos, nabili namin itong Redmi Note 15 Pro 5G na 12 256 GB for 17,999 pesos kasi may less 2,000 pesos na discount. Pero, nung tinanong ko kung pwede bang hindi na i-open yung phone doon, ang mangyayari daw, kagaya nung sa Honor, mawawala yung 7 days replacement plus yung 2,000 pesos na discount dito sa phone na to, mabo-void din. So, mabibili na namin to for 19,999. Siyempre, di ba, 2,000 din yun. So, hinayaan na namin na i-open nila dun sa store. So, makikita nyo ngayon yung employee ulit, yung nag-open. Pinapili naman ako kung ako or yung employee mag-open. Ang pinili ko na lang ay sila para dire-diretso na, para magawa agad kung anong kailangan nila dun sa phone. Pagkatapos i-open, sinet up ng mabilisan lang, hindi naman yung fully set up. Next, skip, skip, skip. Ang isa lang siguro sa in-enter nila ay yung Wi-Fi para ma-check kung gumagana yung Wi-Fi. Tapos, tines kung gumagana yung charging ng phone. Konting comment lang, hindi ba yun ginagawa na sa factory ng phone? Yung mga ganun testing. Anyway. Tapos, binilik naman nila sa box. Ayan. Pero hindi kagaya dun sa Honor na talagang naka-tape pa ulit yung box. Ito hindi na. Pero okay lang yun. Ganun din naman kahit na i-tape, di ba? Apparently, kagaya na sinabi ko kanina, nangyayari din pala yun sa ibang physical store. Okay, salamat sa mga comment ninyo. Hindi pa rin magabago yung feelings ko doon sa policy na yan. Pero parang store policy siya talaga. Ganito na lang. Ang lesson learned ko dito ay kung talagang urgently na need mo na yung phone, kailangan mo na talaga ng phone at okay lang sa'yo i-compromise yung unboxing experience, pumunta ka sa physical store. Kung walang problema sa'yo, na doon na mismo i-open yung binili mong phone, go to the physical store. Okay na yun. Nasa sa'yo yan. Pero kung willing to wait ka at gusto mong ma-save yung pag-open sa mismong phone, sa online store ka. Okay? As for me, ako lang hindi ko naman nire-recommend sa lahat kasi magkakaiba tayo. Mas ipa-prioritize ko pa rin ang online store. Okay? Kasi sa experience ko, maliban dun sa nakapagpadala sa akin ng may bato, maalala niyo yun, parang 2 years ago na ata, 3 years ago na yun, hindi ko maalala. Wala na akong experience na problema sa pag-order ng phone online. Okay, napaka-smooth. Lalo na ngayon, nakita niyo naman pag bibili tayo sa Lazada ng mga phone, talagang secured, maayos yung box. Tapos meron na silang inilalagay na selyo, yung Lazada, para talagang mahalata mo agad bago mo pa makuha dun sa nag-deliver kung na-open na or hindi yung package. Okay, so mas secure na ngayon. Talagang napakaayos na ng delivery. Tapos wala na dun sa tawag dito, yung waiver ba yun? Yung naka-sticker dun sa box or dun sa parcel mo. Yung details nung product na binili mo. So, mas secure siya talaga. So, para sa akin, kagaya na sinabi ko, ako lang to, mas gusto ko pa rin bumili or bumili sa online store. Maliban na lang ako talagang kailangan ko na ng phone, talagang same day, kailangan ko na makuha yung phone at willing ako na i-compromise yung unboxing, pupunta ako sa physical store. Okay, pero last resort ko na yun, simula ngayon. Okay, maraming salamat sa staff ng Xiaomi Fairview kasi napaka-accommodating, napaka-friendly po nila. Tapos maliban dito sa AAA batteries na to, na kasama talaga dun sa Redmi Note 15 Pro 5G, may pahabol pa sila. Binigyan pa nila kami ng Xiaomi umbrella. Ayan, maraming salamat po sa Xiaomi Fairview. Okay, so share ko lang ulit yung experience sa pagbili ng phone sa physical store. Okay, so again, ito yung Redmi Note 15 Pro 5G, 12 256 GB, pero meron pa silang 8 256 GB sa Lazada, 16,999 naman
yung presyo niyan. Okay? So, napakasimple lang naman ng box. Tanggalin na natin itong plastic kasi na-open naman na to. Yan. Okay? So, nandito sa atin ay yung titanium na kulay. Tapos, meron tayong document sleeve pag open natin ng box. Meron tayong SIM ejector pin, documentation, at yung jelly case or yung case. Ganun pa rin guys, parang yung nakita natin sa mga Xiaomi previously tsaka Poco phones. Ayan, no? Makapal, hindi transparent, talagang hindi to naninilaw syempre, no? Ganda siya. Actually, mas gusto ko tong case to compared dun sa ibang mga phones na na-unbox ko lately. Kaya maganda yung case ng Xiaomi. Yun nga lang, kapag ito ginamit mo, hindi mo na makikita yung itsura ng likod ng phone. So, nandito na yung ating Redmi Note 15 Pro 5G. Yan. Tapos, ito yung titanium. Ganda guys. Ito talaga yung pinili namin. Kasi humahanap kami ng Android phone na pwede yung physical SIM. Ay, sorry. Pwede yung eSIM. Pero at the same time, hindi ko pa nare-review. So, eksakto naman, kaka-release lang din itong Redmi Note 15 Pro 5G at sakto din, may support to sa eSIM. So, ito na yung binili namin. So, gagamitin ko to as my secondary phone sa mga susunod na weeks. So, magkakaroon pa tayo ng follow-up video. Pero yung second video na yun, i-compare na natin to sa Honor X9D. Kasi almost same sila ng presyo. So, titingnan natin kung alin yung mas sulit bilhin sa dalawa. So, abangan niyo yung video na yun. If ever man na meron kayong request dun sa comparison na yun, i-comment nyo lang dyan. Okay? Tapos, dito naman sa may ilalim ng box, makikita natin yung 45 watts na charger, tsaka yung USB-C to USB-A cable. So, yun lang naman, yung laman ng box, complete. May case tayo, charger, at meron ng pre-installed na screen protector. Okay, so balikan natin itong Redmi Note 15 Pro 5G. If ever na hindi nyo gusto yung kulay na to, yung titanium, meron pa tayong color black, tsaka meron din tayong mist purple. Tapos maliban sa A256 at saka dito sa 12256, meron pa tayong pinakamataas na variant nito, yung 512GB, 21,999 naman yung presyo niyan. So, kagaya sabi ko kanina, meron tong eSIM support at mga 2 days ko na rin ginagamit itong phone na to as my secondary phone. At in fairness, sa battery performance niya, mamaya pag-uusapan pa naman natin, impressive compared dun sa Honor X9D. Pero sa ngayon, pakita ko muna sa inyo yung result ng speed test ko. Gamit yung Gomo SIM ulit. Tapos dito pa rin ginawa yung test sa studio. Okay, una ay itong Ookla speed test. So makikita ninyo, 156 Mbps yung kanyang download speed. Upload speed 10.7 Mbps. Not bad. Maganda na yan, guys. Pagdating naman dito sa Google speed test, 201.8 Mbps yung download, 13.1 naman yung upload. At panghuli dito sa fast.com, kita nyo naman guys, grabe, 230 Mbps yung download, 50 Mbps yung download speed. So, impressive guys. So, nasagap nating signal dito sa Redmi Note 15 Pro 5G connection. So, if ever gagamitin natin itong Redmi Note 15 Pro 5G sa mga GPS-based applications like Waze, Google Maps, hindi po tayo mapapahiya dito. Maganda po yung connection na ibibigay sa atin. At pinapromise din ng Xiaomi na itong Redmi Note 15 Pro 5G ay merong IP68, IP69K na rating. So, up to 2 meters for 24 hours daw yung kayang i-survive ng phone nito underwater. Tapos, 2.5 meters drop resistant na rin itong Redmi Note 15 Pro 5G. At isa pa pala sa na-appreciate ko sa staff ng Xiaomi Fairview, talagang kompleto yung pag-breakdown nila sa warranty nitong Redmi Note 15 Pro 5G. Pati doon sa if ever man na mabagsak, tapos mawasak, o kaya mabasa natin, mapasukan ng tubig, may warranty din yon. Ngayon, tignan natin ang bawat side nitong phone. Dito sa taas, makikita natin yung ating secondary speaker, secondary microphone, pati na rin yung ating IR blaster. Dito naman sa may ilalim, makikita natin yung ating SIM tray, main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. At makikita nyo na yung ating SIM tray ay dalawang SIM or dalawang physical SIM lang yung kayang i-support. Or kung gusto natin gumamit ng eSIM, isang physical at isang eSIM yung kayang i-handle nito. Dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons natin. At good news guys, kasi speaker nitong Redmi Note 15 Pro 5G ay naka Dolby Atmos na. Maganda po talaga yung tunog. Plus, nilagyan pa nila to ng 400% na volume boost. Hindi po talaga ako nabitan sa tunog nito. Ang lakas po talaga. Actually, noong una itong tinest dun sa physical store, nagulat talaga ako. Akala ko naka Bluetooth speaker yung tunog.
galing pala dito sa Redmi Note 15 Pro 5G. Talagang dinig na dinig kasi yung physical store, 'di ba? Talagang open area 'yon, medyo malawak. Pero nagulat talaga ako, guys. Dinig na dinig ko talaga, tapos hindi sabog. So, ganun kaganda po yung speaker nito. Mag-e-enjoy po talaga tayo sa media consumption. At pagdating naman sa kanyang optical fingerprint scanner, makikita nyo na responsive naman at reliable. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.83-inch AMOLED 1280 by 2772 na resolution, 120Hz yung max refresh rate. May support to sa Dolby Vision kasi aabot ng 3,200 nits yung kanyang peak brightness at meron pa tong Corning Gorilla Glass Victus 2 protection. At makikita ninyo na napakaganda po ng color reproduction ng display nitong Redmi Note 15 Pro 5G. And again, dahil dyan, mag-e-enjoy po talaga tayo sa panonood dito ng movies or TV series. At kita nyo naman, kahit sa mismong Netflix application, yung ating wideband security ay level 1. Full HD naman yung ating max playback resolution. Tapos may support siya sa HDR10 at Dolby Vision kahit dito mismo sa Netflix. At tinest ko din yung kanyang refresh rate behavior. So kapag naka-auto lang tayo, from 120, bababa siya agad to 60Hz. Pero kapag ginamit natin yung always on display dito sa phone, bababa siya up to 30Hz. So, mas tipid yung battery consumption niya kapag naka-AOD tayo compared sa ibang mga phone na naka-AOD pero 60Hz yung refresh rate. Ngayon, tingnan natin yung display settings niya. So, meron tayo ditong color scheme or color modes na pwedeng pagpilian, vivid, saturated, tsaka standard. Meron din tayong option para matimpla yung kanyang color temperature. At kagaya na sinabi ko kanina, dalawa lang yung option na pwede natin piliin sa refresh rate, default, or custom. At kapag custom, pwede tayong mamili between 60 or up to 120Hz. At lastly, gusto ko lang magbigay ng konting comment sa likod ng Redmi Note 15 Pro 5G para sa overall na comment ko sa design niya. Maganda po siya, napaka-premium. Parang Poco M3 Pro 5G yung itsura ng kanyang camera module, nasa gitna, tapos medyo pabilog yung kanyang camera island. Pero ang medyo issue ko lang dito, guys, madaling mapasukan ng alikabok at smudges yung mismong island. So yung mga singit-singit dyan, kailangan po talaga nating alagaan sa punas kasi kung hindi, may ipon po talaga yung alikabok dyan. At ganun pa rin yung kaso, kahit palagyan natin to ng case. Pagdating sa performance, naka-HyperOS na tayo dito. Out of the box, Android 15 na yan. Dimensity 7400 Ultra yung kanyang chipset. LPDDR4X yung ating RAM dito at UFS 2.2 lang yung ating storage type. Hindi naman yan sobrang bagal, pero para sa akin, napaka-outdated na para sa taong to. Meron din tayo ditong memory extension up to 12GB. Pero tingnan natin yung effect niyan sa kanyang performance. So ito yung nakuha nating score kapag hindi po natin ginamit yung kanyang memory extension or virtual RAM. 919,525. Pero kapag ginamit naman natin, tumaas 941,034. So, pwede yung gamitin, guys. Makakaganda pa sa performance ng phone na to. Pero para sa akin kasi yung 12GB, enough na yan para sa mga ginagawa natin everyday. Ngayon, pinapromise guys ng Xiaomi na itong Redmi Note 15 Pro 5G ay makakatanggap ng 4 na major Android upgrades. So, from Android 15, pwede itong umabot hanggang Android 19. Pagdating sa security patches, aabutin daw to ng 6 na taon. So, maganda po yung future-proofing natin dito sa phone na to kasi matagal po yung support na ibibigay ng Xiaomi pagdating sa software update. At isa yan sa mga nakita kong cons doon sa Honor X9D kaya hindi ko talaga ma-recommend yung phone na yun. Ngayon, para mabigyan kayo ng idea sa kanyang battery consumption, makikita ninyo sa wildlife stress test na nabawasan tayo ng 4% sa battery after yung test at dadagdagan tayo ng 10 degrees. Not bad pa rin. Okay pa rin yan. At pagdating sa gaming, makikita ninyo, naka-data tayo niyan guys. Di tayo naka-wifi. Pero kahit na hindi naman online game, itong Asphalt 9, makikita ninyo na hindi pa rin siya nag-struggle. Okay pa rin siya. Sagad yung graphics natin, hindi na-generate lahat, pero napaka-smooth nung mismong gameplay. So, nag-enjoy pa rin ako. Pagdating naman sa Subnautica, makikita ninyo yung setting natin. Hindi naman ito yung pinakasagad, pero malapit na. At dun sa mismong gameplay, mapapansin nyo na smooth din yung laro natin. So, wala din ako mareklamo, wala akong na-feel na issue sa kanya. Hindi ko rin napansin na ang bilis suminit ng phone na to. Although, habang medyo matagal na akong naglalaro dun sa Asphalt pa lang nakaramdam ako ng init dito sa likod pero hindi as alarming as a gaming phone. Yung tamang-tama lang. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayo ditong 200 megapixels f1.7 na mayroong OIS na main camera, tapos 8 megapixels naman na ultra-wide at yung kanyang selfie camera, 20 megapixels. So, abangan nyo din dun sa comparison video natin dito sa Redmi Note 15 Pro 5G tsaka Honor X9D 5G
para sa mga mas marami pang sample photo. Sa ngayon, enjoy muna sa mga ipapakita ko. So ito naman yung 1080p video recording sa selfie camera nitong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Not bad, pero 1080p. 1080p pa rin yung ating video recording dito. Nakakalungkot pa rin yun para sa taong to kasi in-expect ko na sa ganitong presyo mag-step up na sana sila. Kasi compared sa ibang mga phone na ganito yung presyo, pwede sana nilang i 4K para medyo angat na angat sila pero nagstay pa rin sila sa 1080p. Pero kung pag-uusapan natin ng mismong quality, not bad pa rin guys, okay pa rin. Maganda naman siya. Ayan, pero makikita natin kung alin na mas maganda sa Honor X9D sa paparating na comparison. Okay, pag-usapan natin yung favorite part ko, yung battery performance. So ito, mas mababa yung battery capacity compared sa Honor X9D kasi 6,580 mAh lang to, 45 watts yung charging speed. Tapos meron siyang 22.5 watts na reverse wired charging. Ngayon, para mabigyan lang muna kayo ng idea, no, yung Poco M8 Pro 5G ay 6,500 mAh flat yung kanyang capacity. Pero ang nakuhang SOT nun ay 15 hours 38 minutes. Okay? Ngayon, kumusta itong Redmi Note 15 Pro 5G? Tingnan natin yung SOT na nakuha natin. 16 hours 7 minutes. So, hindi ganun kalayo sa Poco M8 Pro 5G. Almost same nga sila kasi may sobra naman tong 80 mAh compared dun sa battery capacity ng Poco M8 Pro 5G. Pero ang medyo funny sa akin na 8,000 mAh yung battery capacity ng X9D pero 15 hours and 45 minutes lang yung nakuha nun. So dun pa lang, makikita ninyo yung reason ko rin kung bakit hindi ko talaga nirecommend yung Honor X9D kasi ang dami talagang deal breaker para sa akin. Kita nyo, 8,000 mAh pero mas malaki pa yung battery capacity na nakuha natin dito sa Redmi Note 15 Pro 5G na mas maliit na dihamak yung battery capacity compared doon. Pagdating naman sa charging, 18 to 100%, 1 hour and 19 minutes ko to na-charge. Okay, so yun na muna lahat guys sa mga data at information na gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Redmi Note 15 Pro 5G. Sa tingin nyo, sulit ba tong phone na to bilhin? Paki-comment dyan sa baba. Para dun sa mga nakabili na, kasi nung binili namin to sa Xiaomi Fairview, nakita ko dun sa may cashier, ang daming paper bag na may pangalan. Ang dami talagang nag-pre-order ng Redmi Note 15 series para dun sa mga gumagamit na po ng phone na to. Paki-comment naman sa amin yung experience mo kung nag-enjoy ka ba dito sa phone na to or pinagsisisihan mong binili mo. Ngayon, as for me, sa ilang araw ko na paggamit dito sa phone na to, nag-enjoy ako guys. So far, hindi ko lang talaga gusto at paulit-ulit kong sasabihin kahit ilang Xiaomi phones pa ang i-review ko hanggat hindi nila ini-improve yung UI. Napaka pangit po ng UI ng Xiaomi. Yun talaga yung number one na nireklamo ko palagi sa mga Poco, Xiaomi, at sa mga Redmi phones. Pangit po talaga yung UI nila. Sana ma-improve ng Xiaomi yun. Kasi kung maganda po yung launcher or yung UI ng buong system nila, mas marami pang mahahatak na users ang Xiaomi. Para sa akin lang naman. At hindi na ako magreklamo. Kasi okay na yung performance eh. Masyado sila nag-focus sa performance, sa battery, sa camera.
Pero yung UI masyado na pag-iiwanan. So, yun na lang talaga para sa akin yung kulang sa Xiaomi. Yung ads, nagagawa ng paraan. Pwede nating i-uninstall yung mga pre-installed apps. Pwede nating i-turn off yung mga notification unnecessary. Pero yung UI, hindi ko na magawa ng paraan. Kasi kapag nag-install tayo ng third-party launcher, ma-activate yung virtual buttons dito sa baba, which is napaka-annoying din. So, titiisin mo na lang talaga yung launcher ng Xiaomi. Yun lang naman. Para sa akin, wala na akong makitang deal breaker dito. Kasi kahit yung battery performance, sure ko lang din, magkasunod na araw kong ginamit itong phone na to. Pero until now, hindi ko pa siya na-charge. Second day ngayon. Tapos, hindi ako naka-wifi. Naka-data lang ako. Pero meron pa akong 41% remaining. Okay? So, share ko sa inyo yung actual SOT na makukuha ko sa real life usage sa susunod nating video. Pero sa ngayon, impressed ako sa battery performance ng phone na to. Okay, so yun muna guys. Para sa akin, sulit tong phone na nabili namin at marirecommend ko sa inyo. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.